So, good evening sa inyo, no, mga bossing ko. So, welcome sa video ko na ito and shoutout muna pala sa mga bagong bisita pa lang dito sa aking video, no. So, ito nga pala si Kiwi Icon 110cc natin na 4 years and 5 months na natin ginagamit, no. So, yun nga, para ito sa lahat ng mga naka-Kiwi Icon 110cc, no. Kaya kung bagong bisita ka pa lang dito sa video ko na ito, paki-heart naman dyan and paki-comment na rin kung ilang taon na ginagamit mo si Kiwi Icon 110cc, no. So gaano na ba katagal yung mga motor ninyo sa inyo, ano na ba yung mga na-experience ninyong sira ni Kiwi Icon 110cc. At based sa akin na sinasabi ko lagi sa video na sobrang tipid talaga ni Kiwi Icon 110cc, no. Mas matipid pa siya kay Honda Beat pagdating sa gasolina, no. So sa inyo guys, ano ba yung experience ninyo sa motor ninyo? Matipid nga ba o hindi? Kasi based sa akin mga bossing ko, napakatipid talaga ni Kiwi Icon 110cc and very low maintenance niya, no. So yun nga mga bossing ko, no, kung naghahanap kayo ng plug and play na mga piyesa ni Kiwi Icon 110cc, basta Kiwi Icon 110cc yung motor ninyo, para sa inyo ito mga bossing ko, no. So kung naghahanap kayo ng mga plug and play na piyesa, kung may makikita kayo sa video na ito mga bossing ko na yellow basket, i-click nyo yung yellow basket na yan mga bossing ko and makakakita kayo ng 10 items na piyesa dyan na plug and play yan dyan sa Kiwi Icon 110cc na ginagamit ninyo, no. So hindi ko kasi mailagay lahat yung link, no, ni Kiwi Icon 110cc ng mga parts kasi nga hanggang 10 items lang yung kaya kong ilagay dyan dahil yun lang yung limit niya, hanggang 10 items lang, no. So kung naghahanap kayo ng karburador, naghahanap kayo ng regulator, baterya ni Kiwi Icon 110cc, brake lever, lalong lalo na yung throttle cable na napakahirap niyang hanapin sa kahit saang motor shop, na isa yan sa pinaka nagpasakit ng ulo ko, yung throttle cable ni Kiwi Icon 110cc na ngayon ay meron na tayo dyan sa yellow basket at makakapag check out na kayo, no. So sa mga pinoproblema ninyo na panggilid, no, kung gusto nyo magpalit ng bola, ng spring, no, pero may re-recommend ko sa inyo mga bossing ko na kung magpapalit kayo ng panggilid nya ng CVT, mas maganda mga bossing ko na same na lang nung kung ano yung sukat na panggilid ang nakalagay dyan nung nabili ninyo itong si Kiwi Icon 110cc. Kasi para sa akin mga bossing ko, napakaganda na kasi ng hatak nya, no. Kasi talagang subok at proven and tested ko na ito dahil marami nang napuntahang lugar itong motor ko na ito. Sa totoo lang, umabot na rin to ng Baguio, ng Quezon Province, no. So ilang beses na rin tayong nag-rides diyan sa Infanta Quezon, Marilake, Antipolo, Taytay, buong Cavite, Bulacan. So yun, napaka basic lang kay Kiwi Icon 110cc na kahit meron tayong top box na may bracket tayo na sec, no, basic lang sa kanya kahit may angkas pa tayo. Napaka basic kasi napakaganda ng hatak ni Kiwi Icon 110cc unlike sa ibang 100cc na motor. So si Kiwi Icon 110cc ko is 4 years and 5 months na. So siguro naman sa mga 1 year, 2 years pa lang na naka-Kiwi Icon 110cc dyan, siguro naman mas marami akong experience sa inyo mga bossing ko pagdating sa mga issue nito. Kasi halos lahat ng mga issue nito, kung na-experience nyo ng mamatayan, napakaraming beses ko nang namatayan at na solusyonan ko ng mga bossing ko. Kung namang problema kayo kasi maingay yung motor ninyo kapag in-start nyo, ganun din yun sa akin mga bossing ko, napalitan ko na yan ng Bendix. Sa Bendix lang yan, Bendix starter,
yun lang yung papalitan ninyo kung gusto ninyo ng tahimik na motor kapag in-start ninyo yung motor ninyo. Huwag kayong maniniwala sa mga sa mga tinatap lang sa mga wirings, kasi delikado yun mga bossing ko, no. So mas maganda kung gusto niyo ng tahimik kapag in-start niyo yung motor niyo, magpalit na lang kayo ng Bendix, kasi nasa Bendix lang yan mga bossing ko. And yun nga, kung mapapansin niyo sa video na malapad yung gulong natin, yes, malapad yung gulong natin, pero kahit sobrang lapad ng gulong ko, hindi po yan nakakonsumo ng gasolina ko. So hindi lumakas yung kain ng gas. Medyo bumagal siya kasi medyo yun nga, malapad na yung gulong natin, unlike dun sa stock niya na gulong na talagang syempre medyo maliit yung gulong ng stock, syempre medyo mabilis siya pero matulin pa rin ito. So ang hinabol ko lang dito mga bossing ko is yung safety niya, yung kaya mo mag-angkas ng mabigat and makaiwas ka sa mga semplang, lalo na ngayon na napakadulas ng kalsada dahil nag-uulan, no. So yun, napakalapad ng gulong natin. So sa mga gusto magpalapad dyan, yung gulong ko sa likod is 110, yung gulong ko sa harap is 100 by 80 by 14. Pero kung magpapalapad kayo mga bossing ko, marerecommend ko sa inyo na magpalit kayo ng shock. Pero yung papalit niyo na shock, same lang din kung gaano kataba yung stock. Basta ang sukat nito is 330 mm. Tapos meron akong extension. So napakabisa niyan mga bossing ko. Halos 1 taon mahigit ko nang gamit yung shock na to. And itong extension na to. So nagkakarga tayo dyan hanggang 150 kilos na angkas araw-araw. And yun, wala naman sayad siya. Pero kung mapapansin nyo dito, ayan, konting-konti na lang talaga yung espasyo niya, pero kahit mabigat ang sakay niya, hindi siya talaga sumasayad mga bossing ko, no. So yun, ano ba, speedometer, yan, kailangan yan mga bossing ko. And kung makikita niyo, plug and play, ayan, plug and play lang yan mga bossing ko. Pang Sniper 150 version 5 yung brake lever ko. Tapos nagpalit lang ako nito. Ayan, naka-domino ako na, ayan, naka-domino ako. Tapos naka-Vario 160 ako na put cover. So yun mga bossing ko, basta sa motor laging alaga lang. Depende naman yan sa gumagamit mga bossing ko, nasa pag-aalaga lang ang mainam, no, para yung motor ninyo is tumagal sa inyo mga bossing ko. Kasi marami rin akong nakakasabayan sa kalsada na naka-Kiwi Icon 110cc na nakaka-proud kasi parehas ng unit natin na all good sa kalsada, no. Kaya kapag nagtatanong sila sa akin kung ano nga ba yung mga nabago ko na rito, sineshare ko sa kanila para makatulong and syempre para makapagpalit na rin sila ng ibang parts or ibang piyesa, lalo na't yung motor nila is kapag umabot na ng 2 taon yan mga bossing ko, talagang may papalitan ka na dyan. It's either regulator, yan, kung namamatayan kayo ng mga ilaw, regulator na yan mga bossing ko. Kung nagbi-blink yung ilaw nyo kapag in-start nyo, possible battery yan. Or ipa-tune up ninyo siya kapag naka 2 years na sa inyo yung motor ninyo, para bumalik ulit sa bago yung ano niya, yung siglan niya, no. Kapag umaandar kayo, nararamdaman ninyo na smooth pa rin, no. So yun lang mga bossing ko, no. I-check nyo lang dyan sa Yellow Basket, ilalagay ko yung link dyan. And mag-check out na kayo mga bossing ko, kasi limited stock lang yung mga parts na ilalagay ko dyan. So yun na lang muna mga bossing ko. Kakapahinga lang ng motor natin, no. Galing tayo sa pag-deliver. So kita nyo naman mga bossing ko, lagi ko siyang nililinis, pinupunasan ko siya para kahit na
isaba ko siya bukas, malinis pa rin siya, no. So yun, di ako tinatamad maglinis dito kasi ito yung nagbibigay sa atin ng ng financial, no. At saka yun, ito yung araw-araw nating service, kaya buhay natin yung dala-dala nito, kaya talagang grabe yung sentimental value sa atin ng motor na ito, no. Kaya talagang inaalagaan ko talaga siya, at talagang kahit 1,500 pa lang yung odometer na tinakbo niya, pinapalitan ko na agad siya ng langis. Inaalagaan ko lang talaga siya sa langis. Yan ang pinaka mainam talaga, alagaan nyo siya sa langis, mga bossing ko. So yun lang muna. So ingat kayo palagi mga ka-icon, and yun, comment lang kayo dyan sa baba, and paki-send na lang din ng mga motor ninyo na pogi dyan na icon, no, para mapusuan natin yan yun. So ingat palagi, and see you on my next vlog.